Akala ko, ang Pasko ay puno ng pagmamahalan, pero noon ko narinig ang usapan ng asawa ko at biyenan sa likod ng pinto. Ang pinaghirapan kong pera, na inilaan ko para sa pangarap naming bahay, ay pinaplano nilang gamitin sa utang ni Paeng. Nagulat ako, umiyak na walang imik. Pero habang naririnig ko ang kanilang tawanan, may isang lihim na gumising sa akin. Hindi pa tapos ang laban. Ang kanilang akala na ako'y mahina ay magiging simula ng kanilang pagbagsak. Ako si Elena Reyes, 30 taong gulang. Naninirahan sa isang apartment sa Metro Manila. Isang empleyado sa isang malaking kumpanya ng accounting. Taimtim na nagtatrabaho. Tahimik na namumuhay. O iyan ang akala ko. Ang tawag ng aking biyenan. Parang bomba na sumabog sa gitna ng Pasko at Bagong Taon. Ang huling hiningi niya, 50,000 piso. 50,000. Para daw sa gastusin sa Bagong Taon. Isang tawag na nagtulak sa akin. Sa pinakamatalim na dulo ng aking pasensya. Ngunit nang dumating ako sa bahay, hindi niya akalain ang aking gagawin. Noong bisperas ng Bagong Taon, malamig ang simoy ng hangin. Humahampas sa aking mukha. Habang inihinto ko ang aking motor. Sa tapat ng apartment. Puno ang isip ko. Ng matinding galit. Pagod. At pagtataka. Pagpasok ko sa pintuan. Sinalubong ako. Ng isang eksenang pamilyar. Kalat. Ang mga basyo ng beer. Ang natirang adobo. Malamig na. May manipis na taba sa ibabaw. Mga kubyertos. Nakakalat lang sa mesa. Mga lata. Walang laman. Nakakalat din sa sahig sa sala. Si Paeng. Ang aking asawa. Nakahilata sa sofa. Isang paa. Nakapatong sa armrest. Ang kanyang mga mata. Nakadikit sa screen ng cellphone. Naglalaro. Paminsan-minsan. Nagmumura. Dahil natalo. Sa tabi niya. Si Aling Nena. Ang aking biyenan. Nanonood ng teleserye. Sa pinakamataas na volume. Walang pakialam. Kung narinig ko ba? O hindi. Sa labas. Umulan ng ambon. Tumutulo sa bubong. Ngunit ang kanilang ingay. Mas malakas pa. Sa tunog ng ulan pagkita nila sa akin. Walang kahit anong pagbabago. Sa kanilang mga mukha. Walang pagbati. Walang katanungan. Kung paano ang araw ko. Direkta. Walang preno. Sabi ni Paeng. Habang nakatingin pa rin sa cellphone. Nandyan ka na pala. Nag-transfer mo na ba kay nanay ang pera? Kailangan ko na kasing ipuhunan kay Carlos sa Christmas decor. Malaking kita raw yon. Tumingin ako sa natirang pagkain. Malamig. Tapos, kay Paeng, na nakahilata sa sofa. Ang galit, na matagal kong pinipigilan. Mula pa kanina. Sa tawag ni Aling Nena, ay nag-alab muli. Inilagay ko ang aking bag sa mesa. Malakas. Ang aking boses. Malamig. Ang Christmas decor ba na iyan? Kagaya din ng sa Torrance noong Oktubre. O nang sa damit sa simula ng taon. Tumindig si Paeng. Galit. Namumula ang mukha. Ibinato niya ang cellphone sa sofa. Manahimik ka. Tinatawag mo ba akong pabigat? Ano ba ang alam ng isang babae sa negosyo? Lumapit sa akin si Aling Nena. Iniluwa ang palito sa sahig. Makapal talaga ang mukha ng babaeng ito. Akala niya kung sino siya. Dahil lang may trabaho. Hindi niya alam. Ang bahay na ito ay dahil kay Paeng.
Walang utang na loob. Huminga ako ng malalim. Tumingin sa kanila. Aling Nena, Paeng, hindi ako magbibigay ng 50,000. Tapos na ang pagbibigay ko sa inyo. Nagulat sila. Tahimik ang buong sala. Walang makapagsalita. Pumasok ako sa aming kwarto. Kinuha ang 2 malaking itim na sako ng basura. Naglakad ako. Bumalik sa sala. Tahimik. Walang imik. Kinukuha ko ang kanilang mga lumang damit. Ang mga walang kwentang gamit. Na nakakalat. Ibinato ko. Isa-isa. Sa labas. Sa patio. Naiwan silang tulala. Nakatingin. Sa akin. Ang bahay na ito ay akin. Ako ang nagbabayad. Kaya umalis kayo. Nagsimula silang magulo. Magalit. Sumigaw. Walang hiya. Lahat ng masasakit na salita. Narinig ko. Lumabas ang ilang kapitbahay. Tinitingnan kami. Na may halong pagtataka. At pagdududa. Ang ginawa ko ba ay kalupitan? O ito ang hustisya? Na dapat nilang bayaran? Sa kanilang walang hanggang kasakiman. Ang tanong. Patuloy na umaalingaw-ngaw. Sa aking isip. Habang sumasara ang pinto. Ng aking paghihiganti. Isang kwento. Na nagsimula. 4 na taon na ang nakakaraan. 4 na taon na ang nakalipas. Nag-iisang gabi. Sa ilalim ng nagliliwanag na buwan. Hindi ko pa rin makalimutan. Ang araw ng aming kasal. Ang araw na iyon. Puno ng pag-asa. Pag-ibig. At pangarap. Sa isang tahimik na buhay. Kasama si Paeng. Ang aking asawa. Noon. Akala ko. Ang pagmamahal. Ang magiging susi. Sa aming kinabukasan. Ngayon. Alam ko na. Na ito pala. Ang simula. Ng aking gintong kulungan sa aming reception. Nagsalita si Aling Nena. Sa harap ng lahat ng bisita. Matamis ang kanyang ngiti. Ngunit ang kanyang mga salita. Tumagos sa aking puso. Ang pera sa bahay ay dapat nasa lalaki para umunlad. Kung sa babae, puro gastos lang sa luho at makeup. Noon. In love ako kay Paeng. Gusto ko ng payapang buhay mag-asawa. Kaya. Pumayag ako. Walang reklamo. Ibinigay ko lahat ng aking ipon. Kay Paeng. Bilang tanda. Ng aking pagtitiwala. Sa kanya. Ngunit ang pag-unlad. Ay hindi dumating. Sa halip. Mas mababa pa. Sa isang buwan. Umamin si Paeng. Baon siya sa utang. Nalustay ang aking pera. Sa kanyang walang katapusang pagsusugal. Mula noon. Ako na ang naging. Haligi ng bahay. Ako ang nagbayad. Ng upa. Ng ilaw. Ng tubig. Ng pagkain. Bawat sentimo. Mula sa aking sweldo. Napupunta. Sa pamilya nila. Ni hindi man lang. Nag-aambag si Paeng. Ni isang kusing. Araw-araw. Pagkatapos ng trabaho. Dumiretso ako sa palengke. Para bumili ng pagkain. Masarap na luto. Para sa kanila. Kahit. Napapagod ako. Kahit. Gusto ko nang humiga. Magpahinga. Ngunit. Lagi akong sinalubong. Ni Aling Nena. Ng mga reklamo. Elena, bakit ito lang ang nabili mo? Wala bang mas masarap? Mas mahal? Lagi niya akong tinatawag na walang silbi.
O sumasabit lang. Kahit ako. Ang nagtatrabaho. Ang bumibili. Ang nagluluto. Para sa kanila. Ang pinakamasakit ay ang mga utang ni Paeng. Sa pagsusugal, ilang beses ko nang binayaran. Para lang hindi mapahiya ang kanyang pamilya. Hindi niya lang utang sa kung sino-sino. Ni minsan, hindi niya inisip ang hirap ko, ang sakit sa aking dibdib, ang pagod na dinadala ko para lang makaraos kami. Naalala ko, isang beses, kailangan niya ng 15,000 para daw ibayad sa kaibigan na nangangailangan. Ibinigay ko nang walang pagdududa. Pagkalipas ng ilang linggo, nawala ang aking motorsiklo. Ang tanging transportasyon ko papunta sa trabaho. Sinabi niya, ipinahiram lang daw sa kaibigan. Ngunit, ang totoo, isinangla niya para sa pagsusugal. Dahil sa kanya, nagko-commute ako sa bus. Siksikan. Araw-araw. Habang siya nakaupo lang sa bahay. Walang ginagawa. Tuwing gabi, pag-uwi ko, pagod na pagod. Sinalubong ako ng bahay na magulo, maruming plato, nakakalat ang pagkain. Nandoon pa rin, malamig, hindi man lang nila ako inantay para kumain. Tapos, pagkatapos nilang kumain, hihingi na naman si Aling Nena ng pera para sa kung ano-anong kailangan na hindi naman pala totoo. Kaya, tuwing gabi, hindi ako makatulog. Nakatingin lang ako sa madilim na kisam. Iniisip ang halaga ng aking mga sakripisyo. Ang bawat patak ng pawis, ang bawat luha para sa pamilyang ito. Pero, sino ba ang nakikinabang sa lahat ng ito? Ako, parang isang ibon na nakakulong sa isang gintong kulungan. Ginawa ko ito sa sarili ko. Sa aking pagmamahal na nabulag ang araw na iyon. Hindi ko malilimutan. Ito ang nagtapos sa aking mahabang pananahimik. Isang Martes ng Disyembre. Sa opisina. Mainit. Masikip. Puno ng tensyon. Nasa gitna ako ng isang mahalagang meeting. Bilang team leader, ipinipresenta ko ang aming taunang report sa mga direktor. Nakatuon ang lahat ng mata sa akin. Biglang nag-ring ang aking cellphone. Sa screen, nakita ko ang pangalan. Biyenan. Kumalabog ang dibdib ko. Sa kahihiyan. Sa kaba. Pakiramdam ko. Lahat ng mata nakatingin sa akin. Nagmamadali akong pinatay ang ringtone. Ngunit, ang tingin ng aking boss, na puno ng pagkadismaya, ay tumimo sa akin. Parang karayom. Humingi ako ng paumanhin. Nagmamadali akong lumabas. Papunta sa pasilyo. Gusto kong makatakas sa nakakasakal na hangin ng meeting room. Pagpindot ko sa i-answer, sumabog ang boses ni Aling Nena sa kabilang linya. Malakas,
Matinis. Parang busina ng truck. Elena, nasaan ang pera? Iniisip mong itago. Sabi ni Paeng ay pumasok na ang i-50,000 mong New Year bonus. Bakit wala pa akong natatanggap na mensahe sa bangko? Nakahawak ako. Sa dingding na salamin. Huminga ako ng malalim. Pilit kong pinipigilan. Ang galit. At pagkapagod. Na umaakyat. Sa aking lalamunan. Nanay. Nasa meeting po ako. Saka. Hindi pa po binibigay ng kumpanya ang bonus. December 20 pa lang po ngayon. Sa susunod na linggo pa kami sa sahod. Pinutol niya. Ang aking paliwanag. Huwag ka nang magpalusot. Sabi ni Paeng. Ikaw ang team leader. Malaki ang sweldo mo. Siguradong may itinatago kang pondo. Para sa pamilya mo. Ganyan kayong mga manugang. Ang asawa mo. Kailangan ng puhunan. Para sa negosyo. Pero ikaw. Ang kanyang asawa. Hindi mo man lang kayang suportahan. Bakit mo itinatago ang pera? Naramdaman ko. Ang kirot. Sa aking ilong. Ilang taon na nga ba? Ako ang nagbayad. Ng upa. Ako ang bumili. Ng pagkain. Ako ang nagbayad. Ng mga utang. Ni Paeng. Alam ni Aling Nena. Ang lahat. Ngunit. Palagi niya itong. Binabaliwala. Nanay. Totoo po ang sinasabi ko. Hindi pa po ako sumasahod. Napupunta po ang sweldo ko. Sa upa at mga bills. Dahil. Ni isang sentimo. Wala pong ambag si Paeng. Aba. Naglakas loob ka pang. Sisihin ang anak ko. Sumigaw si Aling Nena. Ang bahay na ito. Ay biyaya. Si Paeng. Ang kumilos. Para makuha ang murang upa na ito. Siya ang may kontrata. Ikaw. Sumasabit lang. Kaya. Umayos ka. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Kung hindi ko makita ang i-50,000 sa account ko mamayang gabi, huwag ka nang babalik dito sa bahay namin. Hindi namin papatira ang manugang na walang silbi at makasarili. Isang walang emosyong tunog. Ang nagpapahiwatig. Na binaban niya na ang tawag. Naiwan ako. Mag-isa. Sa tahimik na pasilyo. Ang cellphone ko. Nanginginig. Sa aking kamay. Lumapit ako. Sa malaking bintana. Nakita ko ang aking refleksyon. Isang babaeng 30 taong gulang. Na may namumutlang mukha. At malalim na eyebags. Dahil sa puyat. Kakagawa ng report. Kakaisip. Kung paano. Makaraos. Sa bawat buwan. 4 na taon. Ako ang nagtaguyod. Sa pamilyang ito. Pinagtitiisan ang bawat kritisismo. Para lang magkaroon ng kapayapaan. Ngayon. Tinawag nila akong parasite. Pinagbabantaan. Napaalisin. Sa lugar. Na ako mismo. Ang nagbabayad. Hindi raw ako babalik. CJ. Lumiit ang aking mga labi. Sa isang malamig na ngiti. Ang aking mga mata. Nawala ng pagiging mapagtiis. Sige, Aling Nena. Kung ayaw mong bumalik ako, babalik ako. Pero para malaman kung sino talaga ang dapat umalis ngayong malamig na Pasko. Mga kasister at kabro. Kayo ba ay nakaranas din ng ganitong sitwasyon? Ano sa tingin ninyo ang dapat gawin ni Elena sa ganitong klase ng biyenan at asawa? I-comment ninyo ang inyong mga saloobin at payo sa ibaba.
Gusto kong malaman ang inyong pananaw at kung paano ninyo ito haharapin. Umuwi ako. Noong gabing iyon, malamig ang Disyembre. Humahampas ang ambon. Sa windshield, nakikisabay sa tunog ng wiper. Mas lalong nilalamig ang aking puso. Ang lamig ng Metro Manila ay wala pa rin kung ikukumpara sa disyerto ng aking kaluluwa habang nagmamaneho sa pamilyar na daan. Pauwi, bumalik sa akin ang alaala ng araw ng kasal ko. 4 na taon na ang nakakaraan. Parang kahapon lang. Pagdating ko sa bahay, hinubad ko ang aking basang jacket. Huminga ako ng malalim. Pagpasok ko sa loob, ang eksena na bumuwad sa akin ay nagpakulo ng aking sikmura sa gutom at awa para sa aking sarili. Sa mesa, mga kalat ng maruming plato, ang mga tira ng malamig na adobo na may puting taba sa ibabaw, sa tabi, mga nakakalat na kubyertos, at ilang basyo ng beer. Halatang nagpakasasa si Aling Nena at Paeng sa kanilang hapunan nang walang pakialam kung huli na ako sa trabaho at hindi pa kumakain. Sa sala, nakahilata si Paeng. Sa sofa, nakatuon ang kanyang mga mata. Sa cellphone, naglalaro. Paminsan-minsan, nagmumura dahil natatalo. Sa tabi niya, si Aling Nena, naglilinis ng kanyang ngipin gamit ang palito. Nanonood ng teleserye. Malakas ang volume. Parang walang ibang tao. Sa bahay, pagkita sa akin, hindi man lang siya kumibo, ni hindi man lang umalis sa kanyang posisyon. Nang walang paggalang, nandyan ka na pala. Na-transfer mo na ba kay nanay ang pera? Kailangan ko na kasing ipuhunan kay Carlos sa Christmas decor. Malaking kita raw yon. 4 na beses ang tubo. Tiningnan ko ang malamig na tira sa hapunan. Tapos, ang aking asawa na nakahilata lang sa sofa. Ang galit na pinipigilan ko mula pa kanina sa tawag ni Aling Nena ay nag-alab muli. Ibinaba ko ang aking bag sa mesa. Malakas ang aking boses. Malamig ang Christmas decor ba na iyan? Kagaya din ng sa Torrance noong Oktubre o nang sa damit sa simula ng taon. Palagi mong sinasabi, kailangan mo ng puhunan na garantisadong kikita. Pero sa huli, nasaan ang pera? Wala akong nakikitang kita. Ang nakikita ko lang, mga mensahe mula sa mga nagpapautang. Bawat buwan. At ako ang magbabayad ng iyong mga utang. Pagkarinig nito, tumindig si Paeng. Galit. Namumula ang mukha. Ibinato niya ang cellphone sa sofa. Manahimik ka. Tinatawag mo ba akong pabigat? Ano ba ang alam ng isang babae sa negosyo? Sinusubukan kong magtayo ng kinabukasan para sa pamilyang ito. Kung hindi ka makakatulong, huwag ka na lang mambatikos at magreklamo. Ang perang kinikita mo, pera din ng bahay, ginagamit ko para ipuhunan, hindi para iluste. Sa ibang babae, ang tensyon
Sa bahay, ay ramdam na ramdam. Si Aling Nena, pagkakita sa kanyang anak, na galit, iniluwa ang palito sa sahig. Tumungayaw sa pagkasuklam at nagdagdag ng mga salita na nagpalamig sa aking dugo. Akala ng babaeng ito kung sino siya dahil lang may trabaho. Kaya minamaliit niya tayo, anak. Tandaan mo, ang bahay na ito ay nakuha ni Paeng dahil sa kanyang koneksyon at swerte para may matulugan ka. Ikaw, sumasabit lang, hindi mo man lang pinasasalamatan. Ang asawa mo, huwag mong isipin dahil nagbabayad ka ng ilang bills. May karapatan ka ng sigawan kami. Naiwan akong tulala. Nakita ko kung paano sila nagtutulungan. Hindi ako makapagsalita. Sa loob ng 4 na taon, nagpatuloy si Paeng sa pagsisinungaling sa kanyang ina. Sinasabi niya na siya ang nakapangalan sa kontrata ng upa at siya ang nagbabayad buwan-buwan para lang mapreserba ang kanyang imahe. Ako, para lang panatilihin ang ilusyon. Hindi ko kailanman tinutulan. Ngayon, ang aking pananahimik at sakripisyo ay naging perpektong dahilan upang apakan nila ako at ipahiya sa ganitong paraan ang bahay na ako ang nagbabayad ng 100% sa kanilang mga mata. Isa akong walang utang na loob na nakikitira lang. Gabi na. Ang malalim na hilik ni Paeng naging kanta sa tahimik na gabi kasama ang huni ng paghinga ni Aling Nena mula sa kabilang kwarto. Lumilikha ng mas malalim na katahimikan. Nakahiga ako. Walang galaw. Nakadilat ang mga mata. Nakatingin sa madilim na kisam. Naghihintay. Natuluyan silang makatulog. Doon lang. Ako, dahan-dahang bumangon. Kinuha ang aking lumang bra mula sa loob ng aparador. Kinuha ko ang isang maliit na susi. Ito ang pinakamahalaga kong bagay. Ang tanging bagay sa bahay na iyon na hindi maaaring galawin ni Aling Nena at ang dahilan kung bakit palagi niya akong tinatawag na babaeng may itinatago. Nilapitan ko ng tahimik ang aparador. Inilayo ko ang tumpok ng lumang damit at inilantad ang isang maliit na bowl. Nakatago sa isang madilim na sulok. Isang malakas na click ang marinig sa pagbukas ng metal na pinto. Sa loob, walang ginto, walang alahas, kundi isang nag-iisang itim na notebook na may gasgas na gilid at isang tumpok ng magulong papel. Binuksan ko ang flashlight ng aking cellphone. Ang madilaw na liwanag nagliwanag sa bawat detalye ng aking masusing tala. Sa loob ng 4 na taon, Oktubre 2020. Bayad sa utang. Pagsusuga ni Paeng ay 125,000. Enero 2021. Gasto sa ospital.
Operasyon sa bato. Ni nanay. 87,500. Upahan. 48 buwan. 2,400,000. Pagkain. Bills. Regalo para sa pamilya. Celebration. Ang bawat numero ay sumasayaw sa aking mga mata. Malamig. Walang awa. Mabilis akong nagkalkula. Ang kabuuang halaga na aking inilaan sa walang ilalim na hukay na ito ay umabot sa 6 milyon. 6 na milyong piso bilang kapalit ng aking kabataan, ng aking pawis, ng aking mga luha, para lang tawagin akong sumasabit. Noong gabing iyon, nanginginig ang aking mga kamay sa pagbuklat sa mga susunod na pahina. Isang lukot na papel ang nahulog. Resibo mula sa isang bahay sanglaan. Ang aking motorsiklo, ang tanging paraan ko para makapunta sa trabaho. Nawala. 3 buwan na ang nakakaraan. Sinabi ni Paeng, ipinahiram lang daw sa kaibigan para sa isang biyahe ng ilang araw. Naniwala ako. Nagtiis na sumakay sa siksikang bus sa loob ng isang buong trimester. Lumalabas. Isinangla niya ito sa halagang 37,500 para isugal ang petsa para matubos ay lumipas na sa lahat ng interes. Malamang hindi na magiging akin ang motorsiklo na iyon. Pagdating ko sa opisina ni Andrea, kinumpirma niya ang aking hinala, ang numero ng telepono na nag-text kay Paeng ay hindi mula sa isang business partner, kundi mula sa isang grupo ng mga loan shark. Kilala sa pagiging agresibo, sa paniningil ng utang. Nagbabala si Andrea na delikado ang makisalamuha sa mga taong iyon. Pinayuhan niya ako. Naputulin na ang lahat. Pagkatapos ng usapan, naramdaman ko ang malalim na pagbabago sa aking kalooban. Ang pagod ay nawala. Ang pait naging determinasyon. Kailangan kong kumilos para sa akin, hindi para sa kanila. Habang pauwi ako, nakatanggap ako ng text mula kay Paeng. Ang tono ng kanyang mensahe ay ibang-iba. Tamis na punong-puno ng kaplastikan. Mahal, umuwi ka agad mamayang hapon. Si nanay ay bumili ng baboy para iluto ang paborito mong adobo. Hihintayin ka namin para maghapunan. Mahal na mahal kita. Binasa ko. At muling binasa. Ang mga salitang imahal, mahal na mahal kita. Parang isang malaking biro. Ilang taon na nga ba? Simula nang huli niya itong sinabi. 1 taon. 2. O hindi kailanman. Simula nang kami ay ikasal. Madalas, tinatawag niya lang ako sa pangalan o simpleng pi ikaw. Kapag galit, tingnan mo o di hoy. Tratuhin akong parang estranghero. Ngayon, dahil naliligay sa mga nagpapautang, may lubid na nakasakal sa kanyang leg. Nagkunwari siya na isang perpekto at mapagmahal na asawa para lang kumuha ng pera
mula sa akin. Ang bigla at matamis na pagbabago sa kanyang pag-ugali ay hindi pagsisisi. Ito ang pinakamalinaw na senyales ng kanyang kawalan ng pag-asa. Takot na takot siya at kailangan niya ako bilang kalasag, bilang ATM machine para makalabas sa gulo. Ngumiti ako nang mapait, ngunit may pagmamalaki. Mahal, pinahahalagahan. Hindi. Gusto niyo lang ang aking wallet. Akala niyo ba ang adobo at ang mga murang salita ay makapanlin lang sa akin? Muli, pasensya na. Ngunit ang wallet na iyon ay sarado na. Habang buhay, isinilid ko ang telepono. Sa aking bag tiningnan ko si Andrea. At sinabi, sa isang tinig, na puno ng determinasyon, na nagpasiklab ng apoy sa aking mga mata. Alam ko na kung ano ang gagawin ko. Ngayong gabi, maaga akong uwi para bigyan ang pamilyang iyon ng isang maagang regalo ng Pasko na hindi nila kailanman malilimutan. Kaya, bago ako umalis para sa trabaho noong umaga ng Disyembre 24, aking sinadya na iwan ang isang set ng ekstrang susi sa sapatos, isang lugar na sadyang napakita upang hindi magtagal ang mga mata ng isang lens tulad ni Aling Nena ay mahanap. Iyon, ang mga susi ay sa lumang aparador ng kwarto kung saan palagi siyang naghihinala na itinago ko ang aking personal na kayamanan. Inilagay ko ang isang microcamera na napakaliit sa loob ng aking kwarto. Nakatago sa likod ng isang lumang teddy bear. Sa tuktok ng aparador, may kakayahan itong kuhanin ang buong kwarto nang malinaw at walang anumang hinala. Sa opisina, pagdating ng 9:00, ang oras na iniisip ni Aling Nena na ako ay abala sa mga meeting. Binuksan ko ang camera API sa aking cellphone, gaya ng aking inaasahan. Nagsimula ang palabas sa screen ng aking cellphone. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng aking kwarto. Sumilip si Aling Nena sa magkabilang gilid, parang isang magnanakaw. Pagkatapos, kinawayan niya si Paeng upang pumasok. Sa kanyang kamay, hawak niya ang set ng susi na aking sadyang kinalimutan. Ang kanyang mukha nagniningning sa tagumpay. Dali, anak. Kasama natin ang swerte. Nakalimutan ng tangang ito ang susi. Sigurado akong itinago niya ang pera sa kabinet na ito. Palagi niya itong nakakandado. Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Paeng. Sa kabila ng lamig, pinagpapawisan siya. Mahirap niyang ipinasok ang susi sa lock. Click. Ang tunog ng kandado
Sa pagbukas, ay narinig ng malinaw mula sa speaker ng cellphone. Bumukas ng malawak ang pintuan ng aparador at si Aling Nena at si Paeng ay sabay na dumagsa sa loob, naghalungkat at nagtapon sa sahig ng mga lumang damit na sadyang aking inilagay doon. Ayan, alam ko na, bulong ni Aling Nena. Sa tagumpay, kinuha niya mula sa ilalim ng aparador ang isang makapal na brown na sobre na selyado ng tape. Pinunit niya ito ng sabik, umaasa na makakita ng tumpok ng pera. Ngunit, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Sa isang iglap, ang nahulog mula sa sobre ay hindi pera, kundi isang nakaprint na papel. Kinuha ito ni Paeng at binasa. Ang kanyang mukha nawala ng kulay at ang kanyang mga kamay nanginginig. Kaya nahulog ang papel sa sahig. Ito ang kopya ng detalyadong tala ng lahat ng kanyang utang sa pagsusugal na nakuha ko. Salamat kay Andrea. Sa ilalim, isang pangungusap na aking inimprenta sa malalaking pulang titik. Ang susunod na bayaran, ikaw na mismo ang magbayad. Panindigan mo ang iyong mga ginawa. Ano ito? Niloloko tayo ng ahas na ito. Sigaw ni Aling Nena. Ang kanyang boses may halong galit at pagkadismaya. Kinumot niya ang papel. Ibinato sa sahig at parang isang nahuling hayop, ibinuhos ang kanyang galit sa aking mga damit. Kinuha niya ang ilan sa aking mga damit at inihagis sa sahig, apak-apakan, habang nagingit-ngit ang mga ngipin at nagmumura. Si Paeng, naiwang tulala, nakasandal sa aparador. Ang kanyang mukha maputla dahil alam niyang nabunyag ang kanyang sikreto. Ako, nakaupo sa opisina na may aircon, ngumiti nang may pagkasuklam habang pinapanood ang kaawa-awang eksena sa aking cellphone. Sa isang banayad na pagpindot, ni-record ko ang video. Ang 5 minutong clip na iyon ay hindi maitatanggi na ebidensya ng paglabag sa aking privacy, ang paghahalungkat sa aking mga gamit at ang pagkasira ng aking ari-arian ni Aling Nena at ni Paeng. Ngayon, hindi lang ako ang nasa tama, kundi nasa akin din ang batas. Hindi na nila maaaring tawagin akong masamang manugang o malupit na asawa. Isinara ko ang application. Kinuha ko ang aking lipstick na matingkad na pula at maingat na pininturahan ang aking mga labi
Sa salamin, ang imahe ng isang mahina at mapagtiis na babae ay nawala. Pinalitan ng isang Elena na matalino, malamig, at makapangyarihan. Tiningnan ko ang orasan at bumulong sa sarili. CJ, umuwi na para ipagdiwang ang bagong taon. Magsisimula na ang tunay na selebrasyon. Walang ano-ano dumating si Elena. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Puno ng pagod ang kanyang katawan at ang isip niya ay tila isang gulong na patuloy sa pag-ikot. Iniisip ang bawat sentimo na kailangan niyang pagtrabahuhan. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang amoy ang sumalubong sa kanya, amoy ng masarap na adobo, ang paborito niyang ulam. Nagtaka siya. Bihira, halos kailanman mangyari ito. Ang bahay, na kadalasan ay punong-puno ng kalat, ay malinis ngayon kumikinang. Parang pinaghandaan ang pagdating ng isang mahalagang bisita. Biglang bumaba mula sa ikalawang palapag si Aling Nena, may ngiti sa labi na halos umabot sa kanyang tenga, ang mga mata ay tila nagniningning. May kung anong kakaiba sa galaw niya, sa kanyang boses. Anak, nandito ka na, masayang bati ni Aling Nena, ang boses ay tila hinahaluan ng matamis na pulot. Lumapit siya kay Elena, dahan-dahang hinawakan ang kanyang braso. Maghugas ka ng kamay at kumain na tayo habang mainit pa. Nagluto ako ng paborito mo. Tinitigan ni Elena ang kanyang biyenan. Hindi niya matukoy kung ano ang mas matamis, ang boses ni Aling Nena o ang amoy ng adobo. Ang ngiting iyon, ang galaw na iyon, lahat ay tila nasa ayos na hindi naman dapat. Tumango lang si Elena, tahimik. Hindi siya nagsalita. Pinilit niyang intindihin ang biglaang pagbabago sa buong paligid. Bago pa man siya tuluyang makapasok sa kusina, lumitaw si Paeng, nagmamadali, na parang galing sa isang mahalagang pagpupulong. Agad niyang kinuha ang bag ni Elena, dahan-dahang inilapag sa silya, at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Pagod ka ba sa trabaho, mahal? Malumanay na tanong ni Paeng, ang boses ay tila sinadya upang maging malambing. Umupo ka na at magpahinga. Kami na ang bahala rito. Sa mga mata ni Elena, may nakikita siyang iba. Hindi ang pagod na pag-aalala na madalas niyang makita sa mga mata ng kanyang asawa. Kung hindi, isang uri ng pagkukunwari, isang pagtatangkang itago ang kung anumang balak. Nagpatuloy si Elena sa kanyang paghugas ng kamay. Ang tubig na dumadaloy ay tila naghugas hindi lamang ng dumi sa kanyang palad, kundi pati na rin ang kanyang mga hinala, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa hapagkainan, ang lahat ay nakahanda. Maraming ulam, masasarap na pritong isda, gulay at syempre, ang adobo na kanyang paborito. Pinaupo siya ni Paeng sa gitna, at si Aling Nena naman ay abala sa pagsasandok ng kanin. Nako, Elena, wika ni Aling Nena, habang nilalagyan ng malalaking piraso ng karne ng adobo ang plato ni Elena, ang payat mo na. Hindi ka ba kumakain ng maayos sa opisina? Dapat ay inaalagaan mo ang sarili mo. Patuloy ang biyenan sa pagsasalita, sinasabi kung gaano kahirap ang buhay, kung gaano kaabala si Paeng sa kanyang mga pinagkakaabalahan, at kung paano naman sila magkakaroon ng isang magandang kinabukasan, isang magarang bahay, at mga bagong sasakyan. Lahat ay tila idinidikit sa isang inegosyo na hindi naman niya alam, samantala, si Paeng naman ay sumisingit, nagpaparinig. Kapag nagtagumpay itong deal natin, mahal, makakabili na tayo ng bagong sasakyan. Ikaw mismo ang mamimili. At pagkatapos, magbabakasyon tayo, kung saan mo gustong pumunta. Ang bawat salita, bawat galaw, bawat ngiti ay tila isang bahagi ng isang dulang kanyang pinapanood. Kumain si Elena, tahimik, nilalasap ang bawat subo ng adobo, ngunit ang kanyang isip ay hindi nakakain. Pinagmamasdan niya ang bawat ekspresyon sa mukha ni Aling Nena, sa bawat kindat ni Paeng. Kailangan kasi, Elena, na magtulungan tayo, dagdag pa ni Aling Nena,
ang tono ay puno ng pagmamakaawa, na tila hindi pa siya sapat na nagbigay sa pamilyang ito. Para sa kinabukasan ng pamilya. Para naman sa anak mo. Kailangan natin ng kaunting puhunan para sa negosyo ni Paeng. Ramdam ni Elena ang bigat ng mga salita, ang bawat himig ng pagmamakaawa na maihalong pagpipilit. Naramdaman niya ang malamig na hangin na tila humaplos sa kanyang likuran, nagpaparamdam ng hindi magandang pangitain. Natapos ang hapunan. Bago pa man sila magsimulang maghugas ng pinggan, o kaya ay magsimulang magkwento pa ng mas maraming plano, dahan-dahang ibinaba ni Elena ang kanyang tinidor at kutsara. Ang tunog ay maliit, halos hindi marinig, ngunit tila ito ang nagpahinto sa lahat. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Paeng. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malalim, tila isang balon na walang ilalim. Mukhang maganda yung investment na yan, Paeng, wika ni Elena. Ang boses ay kalmado, tila nagtataka, na parang isang musmos na nagtatanong. Ano nga palang pangalan ng kumpanya? Pwede ko bang makita ang kontrata o resibo? Mahirap kitain ang pera, kailangan kong makasiguro. Ang ngiti ni Paeng ay biglang natigilan, parang isang robot na biglang nawalan ng kuryente. Ang kanyang mukha ay namutla, ang mga mata ay tila naghahanap ng kasagutan sa kisam. Nag-atubili siya, nagsimulang magsalita, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig kundi ang mga hindi malinaw na tunog. Agad namang sumingit si Aling Nena, ang boses ay biglang lumakas, tila isang tambol na pinalo ng malakas. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga, ang dating tamis ay biglang naging asido. Aba, sigaw ni Aling Nena, tila nasaktan sa tanong ni Elena. Mag-asawa kayo, pero hihingan mo siya ng papeles? Kailangan mong magtiwala sa asawa mo. Hindi ba't sabi mo, mahal mo ang anak ko? Anong klaseng pagmamahal yan kung hindi ka magtitiwala? Naramdaman ni Elena ang init ng galit na bumabalot kay Aling Nena. Ngunit nanatili siyang kalmado. Hindi siya kumibo. Hindi niya kailangang makipagtalo. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang kanyang sarili. Ang katotohanan ay mas malinaw pa sa araw, tumingin siya sa kanilang dalawa, ang bawat isa ay tila nakikipagpalitan ng tingin, nag-iisip kung paano sila sasagot, kung paano nila poprotektahan ang kanilang mga kasinungalingan. Sa pagkakataong ito, si Elena ang nagkontrol. Siya ang nagbigay ng huling hatol. Hindi ko na kailangan ng papeles, wika ni Elena, ang boses ay malinaw, malamig, tila mga patak ng yelo na bumabagsak sa lupa. Walang galit, walang sakit, tanging katotohanan. Alam ko na kung para saan ang i-50,000. Hindi ito para sa negosyo. Ito ay para sa mga loan shark na humahabol sa iyo, Paeng. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa hapagkainan na tila isang bomba. Ang silid ay biglang nanlamig, naging tahimik, ang katahimikan ay tila nakamamatay. Ang dating ngiti sa labi ni Aling Nena ay tuluyang nawala, napalitan ng isang ekspresyon ng matinding gulat at takot. Ang kanyang mukha ay namutla, ang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng multo. Si Paeng naman, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkagulat, naging takot at pagkatapos ay naging matinding galit. Ang kanyang mga kamao ay tila humihigpit, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Ang maskara, ang pagpapanggap ay tuluyan ng bumagsak. Ang katotohanan ay lumabas, hubad at walang awa. Ang huling hapunan ay naging simula ng isang malaking gulo. Ang mga salita ni Elena, ang mga katotohanang binitawan niya, ay tila mga basag na kristal na kumalat sa mesa, sa sahig, at sa bawat sulok ng silid kainan. Ang dating ngiti ni Aling Nena ay tuluyang nawala, napalitan ng isang anyo ng matinding galit, isang apoy na handang sumiklab anumang oras. Si Paeng naman, ang kanyang mukha ay namutla, ang mga mata ay nanlaki, tila isang batang nahuli sa akto. Bumalik ang dating Aling Nena, ang ingay ng kanyang boses ay tila isang sirang plaka. Ahas ka, sigaw niya, ang kanyang mga ugat sa liig ay tila litaw na litaw. Sinusubaybayan mo ang sarili mong asawa. Mabilis niyang sinakmal ang plato ng adobo, ang paboritong ulam ni Elena na kanina lamang ay nagdulot ng isang huwad na kapayapaan sa hapag.
Sa isang iglap, ibinagsak niya ito sa sahig. Ang tunog ng nabasag na plato, ang pagkalat ng kanin at sarsa sa sementadong sahig, ay tila simbolo ng kanilang nagkagulugulaman na relasyon. Ang ingay ng basag na sining ay umalingaw sa buong bahay, nagpapahiwatig ng simula ng isang digmaan. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng pagkahulog ng mga basag na piraso ng pinggan, nilusob ni Aling Nena si Elena. Ang kanyang kamay ay nakataas, ang mga daliri ay nakakuyom, handang lumapat sa pisngi ni Elena. Isang sampal na puno ng galit ng puot ng matagal na pagkasuklam. Ngunit hindi na si Elena ang dating Elena. Hindi na siya ang babaeng pipikit lamang at magpapabaya na saktan siya. Mabilis na gumalaw si Elena. Tila isang kidlat, iniunat niya ang kanyang kamay at sinalo ang pulso ni Aling Nena sa ere. Nagulat si Aling Nena. Ang kanyang mata ay nanlaki, hindi makapaniwala sa ginawa ni Elena. Ang puwersa sa kamay ni Elena ay hindi inaasahan. Ang dating tahimik, sumusunod na manugang ay ngayon ay humaharap sa kanya, may kapangyarihan. Hinawakan ni Elena ng mahigpit ang pulso ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay malamig, matalim, na tila isang talim ng kutsilyo na humihiwa sa katahimikan. Huwag niyo akong sasaktan, mariing wika ni Elena, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. Tapos na ang panahon na hinahayaan ko kayong apihin ako. Sa isang malakas na tulak, itinulak ni Elena si Aling Nena palayo sa kanya. Nawalan ng balanse si Aling Nena at halos bumagsak sa sahig. Ang kanyang mukha ay pinaghalong gulat, galit at isang uri ng takot na hindi niya kailanman naramdaman. Nang makita ni Paeng ang nangyari sa kanyang ina, ang galit ay bumalot sa kanya. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Lumusob siya kay Elena, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, handang sumuntok. Ngunit muli handa si Elena. Ang kanyang pagiging tahimik ay hindi kahinaan, kundi isang paghahanda para sa laban. Mabilis na umatras si Elena at inilabas ang kanyang telepono. Binuksan niya ang isang video at ipinakita sa mukha ni Paeng. Ang video ay nagpapakita kina Aling Nena at Paeng na naghahalukay sa kanyang aparador, hinahanap ang kanyang mga naipon, ang mga dokumento na kanyang tinatago. Ang bawat galaw, bawat salita ay nakunan. Subukan mong hawakan ako, Paeng, wika ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa mata ng kanyang asawa. At tatawag ako ng pulis para sa physical assault at pagnanakaw. Nasa kamera ang lahat. Napatigil si Paeng. Ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa lupa. Ang kanyang galit ay naglaho, napalitan ng isang malamig na takot. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa video. Ang kanyang mga plano, ang kanyang mga kasinungalingan, lahat ay nabunyag. Si Aling Nena naman, na tila nawawalan na ng kontrol sa kanyang sarili, ay sumigaw ng buong lakas. Kung ganoon, lumayas ka. Lumayas ka sa bahay ng anak ko. Ang kanyang boses ay tila isang halimaw na nakakulong, naghahanap ng paraan para makawala, umiti si Elena. Isang ngiti na puno ng kapayapaan, ng katiyakan, ng tagumpay. Ito ang hinihintay ko, mahinang wika niya, sapat lamang para marinig ng dalawa. Dahan-dahan, kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang sobre. Sa loob nito ay isang piraso ng papel. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat galaw ay mailayunin. Bago ako umalis, linawin natin kung sino talaga ang dapat umalis. Inilabas niya ang papel at binuksan ito. Isang kontrata sa pag-upa. Binasa niya ito ng malakas, ang bawat salita ay malinaw, tumatago sa bawat sulok ng silid. Ang pangalan ko, Elena Reyes, ang nakalagay bilang bagong umuupa ng bahay na ito. Sa sandaling iyon, ang pintuan ay biglang bumukas. Hindi ito nag-iisa. Si Mang Tonyo, ang may-ari ng bahay, ay pumasok, nakasuot ng kanyang lumang uniforme na laging nakaplansa. Sa likuran niya, may dalawang matatandang kapitbahay, kabilang si Aling Lola, ang lider ng komunidad. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, puno ng pag-unawa sa sitwasyon.
Tama ang sinabi ni Elena, malakas na wika ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Ako ang may-ari ng bahay na ito at siya na ang bagong umuupa. Kayo ang dapat umalis. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa kanila na tila isang kidlat. Ang mga mukha ni Aling Nena at Paeng ay tuluyang bumagsak. Ang kanilang mga kasinungalingan, ang kanilang mga panlilinlang, lahat ay nabigo. Wala na silang makapitan. Ang kapangyarihan na matagal nilang hinawakan ay nawala na, tuluyang inagaw ni Elena. Tinitigan ni Elena si Aling Nena at pagkatapos ay si Paeng. Walang galit, walang puot, tanging isang malamig na kapasyahan. Itinuro niya ang pintuan. Sa labas, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Wala nang pag-aalinlangan. Ang katotohanan ay nanalo. Ang katarungan ay nakamit. Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang dito, maaari po bang mag-iwan kayo ng numerong 1 sa comment section sa ibaba? Ito po ay para malaman ko na may mga kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking inspirasyon para ituloy ko ang huling bahagi ng kwento. Maraming salamat po mula sa inyong lingkod sa channel na Luha at Katahimikan. Ang hangin sa labas ay malamig. Ang gabi ng Disyembre ay tila yumayakap sa buong paligid, dala ang katahimikan ng nalalapit na Pasko. Ngunit sa loob ng bahay, ang katahimikan ay nabasag na, at ang init ng galit ay unti-unti nang napapalitan ng isang malamig na kapasyahan. Walang salitang namutawi sa bibig ni Elena. Pumasok siya sa loob, kinuha ang 2 malaking itim na supot ng basura na naglalaman ng mga damit at gamit ni Paeng at Aling Nena. Dala-dala niya ang mga ito na tila wala man lang kabigat-bigat. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Sa harap ng mga nag-uusisang kapitbahay, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, walang pag-aalinlangang inihagis ni Elena ang 2 supot ng basura sa damuhan. Ang tunog ng pagbagsak nito sa lupa ay tila isang hudyat, ang huling tuldok sa isang mahabang pangungusap ng pagtitiis. Si Aling Nena, na tila natauhan mula sa pagkagulat, ay nakahanap ng huling paraan. Ang kanyang huling alas. Ang pagiging biktima. Sa isang iglap, lumuhod siya sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay itinaas sa langit, ang kanyang mukha ay puno ng luha, isang perpektong pagganap para sa mga manonood. Humagulgol siya ng malakas, ang kanyang boses ay umaalingaw sa katahimikan ng gabi. Mga kapitbahay, sigaw niya, ang bawat salita ay puno ng hinagpis na gawa-gawa lamang. Tingnan ninyo ang ginagawa ng manugang ko. Pinalalayas niya kami sa sarili naming bahay. Kami na nag-alaga sa kanya, kami na nagmahal sa kanya, ganito ang isusukli niya. Ang kanyang mga salita ay tila isang kutsilyo na dapat sana ay tumusok sa puso ng mga nakikinig. Ngunit ang mga kapitbahay ay hindi na mga bulag na manonood. Ang kanilang mga mata ay bukas na. Si Aling Lola, ang matandang leader ng komunidad, ay lumapit. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng awa. Tinitigan niya si Aling Nena na tila isang basurang nakakalat sa daan. Nena, tigilan mo na ang pag-arte mo, wika ni Aling Lola, ang kanyang boses ay matigas at puno ng pang-aalipusta. Nakakahiya. Alam ng buong kapitbahayan kung paano mo tinatrato si Elena. At kitang-kita sa video kung paano kayo nagnakaw sa gamit niya. Ang mga salita ni Aling Lola ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Aling Nena. Ang kanyang pag-iyak ay biglang huminto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi makapaniwala na ang kanyang huling pag-asa ay nawala na. Ang mga kapitbahay na dapat sana ay kanyang kakampi ay ngayon ay kanyang mga hukom. Si Paeng, na puno ng kahihiyan at galit, ay sumugod patungo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, handang manakit. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang pinto, hinarangan siya ni Mang Tonyo. Ang may-ari ng bahay, kahit maliit ang pangangatawan, ay tila isang pader na hindi matitinag. Subukan mong pumasok at tatawag ako ng pulis, mahinahon ngunit mariing wika ni Mang Tonyo. Gusto mo bang magpasko sa kulungan?
Ang banta ay malinaw. Ang mga salita ay tumama kay Paing na tila isang suntok sa sikmura. Napatigil siya. Ang kanyang mga kamao ay humigpit, ngunit wala siyang magawa. Tumingin siya sa paligid. Ang mga kapitbahay ay nabubulungan, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkutya. Tumingin siya sa kanyang ina na nakaluhod pa rin sa lupa, isang larawan ng pagkatalo, at sa huli, tumingin siya kay Elena. Nakatayo si Elena sa may pintuan, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang emosyon. Walang galit. Walang awa. Tanging isang malamig na pagtanggap sa katotohanan, pumasok si Elena sa loob ng bahay. Ang lahat ay nag-aabang kung ano ang kanyang susunod na gagawin. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas siya muli. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang piraso ng pera. Isang 500 pisong papel, hindi niya ito iniabot. Hindi niya ito inilagay sa kanilang kamay. Dahan-dahan, kinusot niya ito sa kanyang palad, at pagkatapos ay ibinato sa paanan ni Paeng. Ang 50,000 na pinaghirapan ko, hindi niyo makukuha, wika ni Elena, ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang damdamin. Pero dahil sa 4 na taon nating pagsasama, heto ang limos ko. 500 para sa taxi niyo papunta sa isang motel. Kunin niyo at maglaho na kayo sa paningin ko. Ang papel na pera ay bumagsak sa mamasa-masang lupa, isang simbolo ng huling kahihiyan. Isang insulto na mas masakit pa sa sampal. Ang halaga ng kanilang 4 na taong pagsasama, ayon kay Elena, ay 500 piso lamang. Isang limos. Si Paeng ay nakatitig sa pera. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Sa isang sandali, tila gusto niyang sumigaw, manakit, magwala. Ngunit wala na siyang lakas. Wala na siyang kapangyarihan. Talo na siya, pagkatapos ng isang mahabang sandali ng pag-aalinlangan, dahan-dahan siyang yumuko. Pinulot niya ang maruming pera mula sa lupa. Tinulungan niyang tumayo ang kanyang ina, at hinila ito palayo. Ang kanilang mga anino ay unti-unting lumayo, nilalamon ng dilim ng gabi. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay unti-unting humina. Ang pinto ng bahay ay dahan-dahang nagsara. Sa wakas, ang gabi ay naging tunay na tahimik. Para kay Elena, ito na ang simula ng isang bagong Pasko. Isang Pasko ng kalayaan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, hindi sigaw o malakas na kalabog ang gumising kay Elena. Sa halip, ang gumising sa kanya ay ang dahan-dahang paghaplos ng sikat ng araw sa kanyang mukha, tumatagos mula sa malinis na bintana. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Katahimikan. Isang uri ng katahimikan na halos nakakabingi, isang kapayapaan na matagal na niyang kinalimutan kung ano ang pakiramdam. Bumangon siya mula sa kama. Walang mga damit na nakakalat sa sahig. Walang amoy ng maruming medyas. Ang bahay ay malinis, maaliwalas, at higit sa lahat, sa kanya na lamang. Nagtimpla siya ng isang tasa ng mainit na kape, ang paborito niyang paraan upang simulan ang araw. Umupo siya sa maliit na sala, sa tabi ng isang maliit na Christmas tree na binili niya kahapon lamang. Tinitigan niya ang maliliit na ilaw na kumikislap, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na diwa ng Pasko. Isang Pasko na walang pagpapanggap, walang takot, walang bigat sa dibdib. Ilang sandali pa, isang masayang tunog ang pumuno sa bahay. Ang doorbell. Hindi na ito isang tunog na nagdudulot ng kaba. Ngumiti si Elena. Alam na niya kung sino iyon. Pagbukas niya ng pinto, isang nakangiting si Andrea ang bumungad sa kanya, may dalang isang bote ng alak sa isang kamay at isang mainit-init pang lechon manok sa kabila. Maligayang Pasko, single lady, masayang bati ni Andrea, sabay yakap ng mahigpit kay Elena. Oras na para mag-celebrate. Ang tawa nilang dalawa ay umalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Isang tunog na matagal ang hindi naririnig sa mga pader na iyon. Inihanda nila ang pagkain sa mesa, nagbuhos ng alak sa mga kopita, at nagsimulang magkwentuhan.
Ang kanilang mga halakhak ay malaya, ang kanilang mga ngiti ay totoo. Ito ang Pasko na pinangarap ni Elena. Sa gitna ng kanilang masayang pagdiriwang, umilaw ang telepono ni Elena. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Ngunit alam niya kung kanino galing. Binuksan niya ito. Anak, Elena, matanda na ako at malamig sa labas. Patawarin mo na ako. Ikaw ang pinakamabait na manugang. Ang mga salita ni Aling Nena ay puno ng pagmamakaawa, isang huling pagtatangka na gamitin ang awa. Tinitigan ito ni Elena ng ilang segundo. Walang galit, walang sakit. Tanging isang pakiramdam ng pagiging malaya. Hindi siya nag-reply. Dahan-dahan niyang pinindot ang block this number. Ganoon lang kadali, ilang minuto pa, isa na namang mensahe ang dumating. Galing kay Paeng. Ang tono ay ibang-iba. Elena, wala kang puso. Saan kami pupunta ngayon? Buksan mo ang pinto o pagsisisihan mo ito. Ang banta. Ang pagiging arogante. Ngumiti si Elena, isang malamig na ngiti. Sa halip na mag-reply, tinawagan niya si Paeng. Sinagot naman ito agad, ang boses ay puno ng galit. Saan kayo pupunta? Tanong ni Elena, ang kanyang boses ay kalmado, matatag at malamig na parang bakal. Problema niyo na iyan. Katulad ng kung paanong naging problema ko ang bahay na ito sa loob ng 4 na taon. Hindi ako ang nanay mo. Hanapin mo ang sarili mong paraan. Bago pa man makasagot si Paeng, ibinaba na ni Elena ang tawag. Huminga siya ng malalim. Tapos na, binuksan niya ang kanyang email. Nandoon na ang file na inihanda ni Andrea ilang linggo na ang nakalipas. Isang ESA. Ang annulment papers. Nakapirma na siya. Sa isang click, ipinadala niya ito sa email ni Paeng, pagkatapos, nagtipa siya ng huling mensahe. Ang huling salita. Pirmahan mo ito. Kapag naibalik mo ng may pirma, ibibigay ko ang ilan sa mga damit mo. Kung hindi, manigas ka sa mga basurang iyan. Itinabi niya ang kanyang telepono. Tumingin siya kay Andrea, na nakangiting nakatingin sa kanya, puno ng paghanga. Itinaas nila ang kanilang mga kopita. Isang tagay para sa kalayaan, ilang sandali pa, habang sila ay kumakain, biglang tumunog ang telepono ni Andrea. Binasa niya ang mensahe mula sa isang kaibigan na nakatira sa dating lugar ni Elena. Tumingin siya kay Elena, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa at maihalong pilyang ngiti. Breaking news, sabi ni Andrea, na tila isang reporter na nag-uulat ng pinakamalaking balita ng taon. Nakita daw si Paeng na pinalibutan ng mga lalaking may tattoo sa kanto. Mukhang tinatakot. Umiiyak daw at tumatawag sa mga magulang niya para magbenta ng lupa para sa utang niya. Nagkatinginan ang dalawang magkaibigan. At pagkatapos, sabay silang humalakhak ng malakas. Isang tawa na puno ng ginhawa, ng hustisya, at ng isang masayang Pasko na sa wakas ay tunay na naging maligaya. Nakaharap si Elena sa balkonahe. Ang hangin ng umaga ng Pasko ay malinis, malamig at tila nagdadala ng bagong simula. Hininga niya ito ng malalim, pinakiramdaman ang bawat pagpasok at paglabas ng hangin sa kanyang baga. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, walang bigat sa kanyang dibdib. Ang lahat ay payapa. Tinitigan niya ang tahimik na kalye sa ibaba. Ang mga ilaw ng Pasko ay kumikinang pa rin, nagbibigay ng kakaibang sigla sa umaga. Ang kanyang isip ay hindi na nagmamadali, hindi na nag-aalala. Sa halip, ito ay naglalayag, nagmumuni-muni sa lahat ng nangyari. Ang mga alaala, ang sakit, ang pagtitiis, ang paglaban at ang wakas. Inisip niya si Aling Nena. Ang matinding pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak, na sa kasamaang palad ay naging bulag na pagmamahal. Isang pagmamahal na pumapatay sa halip na nagbibigay buhay. Ang pagmamahal ng magulang na bumubulag sa pagkakamali ng anak ay hindi pagmamahal, bulong ni Elena sa sarili, ang kanyang boses ay halos hindi marinig na tila isang lihim na sinasabi sa hangin.
kundi lason. Isang lason na unti-unting pumapatay sa anak at sa lahat ng nasa paligid nito. Ang labis na pagprotekta ni Aling Nena kay Paeng, ang kanyang pagtanggi na makita ang mga kapintasan ng kanyang anak, ang kanyang pagpayag na saktan ang iba para lamang sa kanyang anak, ay nagdulot lamang ng kapahamakan. Si Paeng ay naging isang lalaking walang silbi, umaasa, at walang kakayahang tumayo sa sarili niyang mga paa. At sa huli, silang dalawa ay parehong nagtamo ng matinding pinsala, na wala ang lahat, pagkatapos, inisip naman niya si Paeng. Ang kanyang asawa. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking pinagtiwalaan niya. Ang pag-ibig at sakripisyo ay hindi isang balot na hindi naubos, patuloy ni Elena, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa isang hinaharap na ngayon ay mas malinaw na. Kapag patuloy mong kinuha ng walang pasasalamat, darating ang araw na matutuyo ito. At kapag natuyo na, wala nang matitira. Si Paeng ay inabuso ang kanyang kabaitan, ang kanyang pagmamahal. Inakala niyang ang pagtitiis ni Elena ay walang hanggan. Inakala niyang siya ay isang balo ng pag-ibig at sakripisyo na hindi kailanman matutuyo. Ngunit ngayon, ang balon ay tuyo na. Ang pag-ibig ay naglaho. Ang sakripisyo ay nagtapos na. Ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan, at pagkatapos, inisip niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga desisyon. Ang kanyang mga aksyon. Naisip niya ang mga taong marahil ay magsasabi na siya ay malupit, na siya ay walang awa. Ngunit alam niya ang totoo. Hindi ito paghihiganti, bulong niya, ang kanyang puso ay payapa. Ito ay pagtatanggol sa sarili. Ito ay pagtatakda ng isang malinaw na hangganan na ang aking kabaitan ay hindi para sa lahat at hindi ito dapat abusuhin. Natutunan niya ang isang mahalagang aral. Ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugang maging tanga. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang magtiis ng lahat. Mayroong linya, isang limitasyon na kapag nilampasan ay nangangahulugan na kailangan mong lumaban. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo. Ang kabaitan ay maihalaga lamang kapag inilagay sa tamang tao. Wika niya, ang bawat salita ay mailalim, may wisdom na ngayon lamang niya natuklasan. Minsan, ang pinakamatapang na anyo ng pagmamahal sa sarili ay ang pagsasabing tama na. Ngumiti siya. Ang ngiting iyon ay hindi ngiti ng pagkapanalo sa isang laban, kundi ngiti ng paghahanap ng kapayapaan sa loob. Ang i-50,000 na nawala. Ang i-50,000 na pinaghirapan niya. Sa tingin ng iba, iyon ay isang malaking halaga. Ngunit para sa kanya, ito ay isang maliit na halaga para sa kapayapaan na kanyang natamo. Iyon ay isang pamumuhunan. Isang pamumuhunan sa kanyang sarili. Sa kanyang kapayapaan ng isip. Sa kanyang dignidad. Sa kanyang kalayaan. At ito ang pinakamahusay na pamumuhunan na kanyang nagawa. Walang pera ang makakabili ng kapayapaan, ng kalayaan, at ng isang bagong simula. Isinara niya ang pinto ng balkonahe, iniwan ang lamig sa labas at niyakap ang init ng pagkakaibigan at kaligayahan sa kanyang munting tahanan. Ang kanyang tasa ng kape ay halos ubos na, ngunit ang kanyang puso ay puno. Para sa isang babaeng may sariling pera, bahay, at kalayaan, mahinang wika niya, habang nakatingin sa maliliit na ilaw ng Christmas tree, bawat araw ay Pasko. At dito nagtatapos ang kwento ni Elena. Ano sa tingin ninyo ang desisyon ni Elena? May iba pa ba kayong gagawin kung kayo ang nasa kanyang posisyon? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa sa inyong komento. Mahalaga po ang inyong tinig. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon o nakapagpaisip, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay na sa tingin ninyo ay makaka-relate, at mag-subscribe sa channel na Luha at Katahimikan para hindi mapalampas ang iba pang mga kwento at aral na aming ibabahagi. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang makapagsasabi, sa susunod, baka kayo na ang bida, ang kwentong ito ay katang-isip.
Ang mga pangyayaring ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay, kundi magsilbing pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.